Nakakagulat ang nadiskubre ng James Webb Space Telescope sa 3i Atlas at kung ano man ito ay nakadagdag pa sa mga senyales kung bakit pinaghihinalaan ng ilang scientists na ito ay teknolohiya ng alien, isang spacecraft. At heto ang mas nakagigimbal na ang alien spacecraft daw na ito ay kalaban at may masamang intensyon sa Earth. Unang inakala ng mga astronomers na ang 3i Atlas ay isang asteroid pero habang inoobserbahan ito, nakikitang mas para itong isang kometa dahil unti-unti ay kinakikitaan ito ng ulap ng gas at yelo na nakapalibot rito na tinatawag na coma. Tila mayroon rin itong buntot gayong hindi pa ito masyadong malinaw sa mga naunang obserbasyon. Ang coma at buntot ay mga karaniwang katangian ng kometa habang papalapit ito sa araw. Pero ang pagtukoy sa 3i Atlas bilang isang kometa ay hinahamon ng ilang scientists na pinangungunahan ng walang iba kundi si Professor Avi Loeb ng Harvard University. Oo, siya nga. Siya rin yung nagsabing ang Oumuamua ay isang alien spacecraft, partikular isang alien light sail. This time, sinasabi ni Professor Loeb na maaaring isang spacecraft na pinapagana ng nuclear energy ang 3i Atlas. So, isa-isahin na natin ang mga napansin ni Professor Loeb at ng kanyang mga kasamahan na nagpapahiwatig na ang 3i Atlas ay galing sa mga aliens. Una, maanomalya daw ang landas na tinatahak ng 3i Atlas habang ito ay nasa ating solar system. Pasalungat kasi ito sa pag-ikot ng mga planeta sa araw. Kung baga, ang galaw ng 3i Atlas ay yung tinatawag na retrograde motion kaugnay sa mga planeta ng solar system. Kung ang ikot ng mga planeta ay pa-counterclockwise, ang landas ng 3i Atlas ay sa pasalungat na direksyon. Isa pa, napakapambihirang mula sa pagpasok nito sa solar system hanggang paglabas nito, halos kapantay ito ng ecliptic plane, yung patag kung saan nakikita ang orbit ng Earth paikot sa araw. Pansinin ninyo ang landas ng Oumuamua sa solar system at gayon din ang 2i Borisov na parehong malayo ang pagkapaling o inclination sa ecliptic. Ang probabilidad na mangyayari ito, yung halos kapantay ito ng ecliptic ayon kay Professor Loeb ay nasa 0.2% lang na rason upang maging kahina-hinala ang galaw ng 3i Atlas. Para kay Professor Loeb, hindi ito aksidente at ang pakay ay ang makalapit ito sa ilang mga planeta na siyang ikalawang anomalya. Ang magiging paglapit ng 3i Atlas sa Venus, Mars at Jupiter kung kakalkulahin ang tsansang mangyayari ito ay nasa 0.005% lang na napakalayo kahit sa 1% lang. Ang tingin ni Professor Loeb dito parang sinadyang idisenyo ang biyahe, ang layunin upang maisagawa ang patagong pagmamaniobra o pagpapadala ng mga kagamitan sa mga nasabing planeta sa solar system na maaaring gamitin para sa lakayan ang Earth. Ikatlo, sa paglapit ng 3i Atlas sa ating araw sa bandang Oktubre at Nobyembre, hindi ito makikita ng mga telescopes ng Earth dahil sa panahong iyon, ang Earth ay nasa kabilang panig ng araw. Para kay Professor Loeb, kasama ito sa plano upang magawa ng 3i Atlas ang mga kakaiba nitong maniobra at pagpapakawala ng kagamitan sa Mars at Venus. Ika-apat, ang natuklasan ng James Webb Space Telescope tungkol sa 3i Atlas ay lubhang nakakagulat bagamat kinumpirma ng mga datos ng James Webb na mayroong namumuong ulap ng gas at alikabok sa palibot ng 3i Atlas na karaniwang katangian ng isang kometa. Ang kakaibang chemistry naman ng komposisyon nito ay maikokonsiderang isang malaking anomalya. Ang ulap ng gas at alikabok kung ito nga ay isang kometa ay tinatawag na coma. Ayon sa obserbasyon ng James Webb, carbon dioxide ang bumubuo sa mas malaking bahagi ng komposisyon ng coma ng 3i Atlas na tinatantsyang nasa 87%. Mga 9% ay carbon monoxide at ang natitirang 4% ay tubig. Ibig sabihin, ang ratio o proporsyon ng carbon dioxide sa tubig ay 8:1 na napakapambihira sa isang kometa. Isa na namang dahilan para isipin ni Professor Loeb at ng kanyang mga kasamahan na ang 3i Atlas ay hindi kometa o natural na bagay. Ikalima, mula naman sa datos ng Very Large Telescope sa bansang Chile, nakita ang chemical element na nickel sa ulap ng gas na nakapalibot sa 3i Atlas. Ang anomalya dito, ayon kay Professor Loeb, ay walang nakitang iron. Ang nickel at iron ay palaging magkasama sa mga natural na kometa dahil sabay at pareho silang nagmula sa pagsabog ng supernova. Ani Professor Loeb, ang presensya ng nickel kung walang iron ay nangyayari lang sa produksyon ng nickel alloy na ginagamit sa maraming industriya
industriya dito sa Earth. Dahil dito, lalong lumalakas ang kanyang hypothesis na ang 3i Atlas ay technological at hindi isang natural na bagay. At ika-6, ang isa pang malaking anomalyang nakita ni Professor Loeb ay ang obserbasyon ng Hubble Space Telescope noong July 21, 2025. Sa imaheng kuha nito sa 3i Atlas, makikitang may liwanag sa isang dulo nito. Sa isang karaniwang kometa, ito na ang masasabing buntot ng kometa. Kaya lang, ang buntot ay dapat palayo sa araw dahil ito ay binubuo ng gas na natutulak ng solar radiation palayo sa araw. Pero sa kaso ng 3i Atlas, ang liwanag na ito ay papunta sa direksyon ng araw. Wala pang nangyaring ganito sa lahat ng kometang natuklasan na. Ang 3i Atlas ay unang nadiskubre noong July 1, 2025 ng Survey Telescope ng Asteroid Terrestrial Impact Last Alert System o ATLAS sa bansang Chile. Noon ay may layo itong mga 524 million kilometers mula sa Earth at naroon pa ito sa orbit ng planetang Jupiter. Ang maganda sa 3i Atlas, papasok pa lang ito sa inner solar system nang una itong makita. Ibig sabihin, maraming pagkakataon ang mga astronomers upang ito ay maobserbahan at mapag-aralan bago ito lumayo, lumisan sa solar system at bumalik sa interstellar space. Ang 3i Atlas ay ikatlo pa lang sa mga interstellar objects na nadiskubring nakapasok sa ating solar system. Ang pinakauna ay ang 1i 2017 UI o mas kilala sa tawag na Oumuamua na nadiskubre noong 2017 at ang ikalawa ay ang 2i Borisov na nadiskubre noong 2019. Silang tatlo ay galing sa ibang star system. Ibig sabihin, sa ibang bituin at sa hindi pa nakukumpirmang dahilan ay tumilapon sa interstellar space. Ang 3i Atlas ay bumibiyahe sa bilis na mga 61 kilometers per second. Para kang bumiyahe mula EDSA Shrine hanggang Los Baños, Laguna sa loob lang ng isang segundo. Dahil sa ganitong bilis, tinatansya ng mga astronomers na ang 3i Atlas ay mga bilyon-bilyong taon nang gumagala sa interstellar space bago napadpad sa ating solar system. Nakita ng mga astronomers na ang pinanggalingan ng 3i Atlas ay mula sa direksyon ng konstelasyon ng Sagittarius, ang gitnang rehiyon ng ating galaxy, ang Milky Way Galaxy. Ganito ang nabuo ng mga astronomers na trajectory o landas na tinatahak ng 3i Atlas base sa mga datos na nakalat nila mula sa obserbasyon ng Atlas Survey Telescope sa unang pagkakadiskubre nito at gayon din ng mga sumunod na obserbasyon ng ibang malalakas na telescopes kasama na ang Hubble Space Telescope at ang James Webb Space Telescope. Makikita natin dito na sa paglapit ng 3i Atlas sa araw, ang Earth ay nasa kabilang panig kung kaya't hindi magkakaroon ng pagkakataong makalapit ito sa Earth. Ang pinakamalapit nitong distansya sa Earth ay nasa mga 270 million kilometers, kaya walang bantang makakapinsala ito sa atin. Magaganap ang pinakamalapit na distansya sa Earth sa December 19, 2025. Ang pinakamalapit namang distansyang mararating ng 3i Atlas sa araw o yung tinatawag na perihelion ay nasa mga 210 million kilometers kung saan babagtasin nito ang bandang loob ng orbit ng planetang Mars. Magaganap ito sa October 30, 2025. Ang planeta talagang mas malalapitan ng 3i Atlas ay ang Mars sa distansyang nasa 29 million kilometers at ito ay mangyayari sa October 3, 2025. Samantala, mapapalapit naman ang 3i Atlas sa Venus sa November 3 sa distansyang tinatantsyang nasa 97 million kilometers. Sa ngayon, kita pa ng mga telescopes ng Earth ang 3i Atlas hanggang katapusan ng Setyembre. Sa Oktubre ay papalapit na ito sa araw kaya't hindi na ito makikita ng mga telescopes dahil sa sobrang liwanag. Makikita uli ito ng mga telescopes natin sa Disyembre paglitaw nito sa kabilang panig ng araw. Pagkakataon uli ito upang maobserbahan at mapag-aralan itong bisita mula sa ibang bituin hanggang sa bandang gitna ng 2026 kung kailan forever na itong mawawala sa ating paningin. Hindi pa makumpirma ang eksaktong laki ng 3i Atlas dahil iba-iba ang nakukuhang resulta ng iba't ibang telescopes na nag-oobserba dito. Ang unang tansya, nang una itong nadiskubre noong July, ay mga 20 kilometers ang diameter nito. Sa bandang hulihan ng July, mula sa datos ng Vera C. Rubin Observatory, kinalkulang ang diameter nito ay mga 10 kilometers. Nang inulit ng parehong obserbatoryo ang kalkulasyon, ay mga 11.2 kilometers na ang resulta. Ayon naman sa datos mula sa Hubble Space Telescope noong Agosto, ang diameter ay nasa pagitan ng 320 meters
at 5.6 kilometers. Ibig sabihin, kailangan pa ng mas klarong obserbasyon upang mas matukoy ang tamang laki ng 3-eye atlas. Ang medyo sigurado at pinagkakasunduan sa ngayon ng mga astronomers ay mas malaki ang 3-eye atlas kaysa sa dalawang naunang interstellar objects. Sa paglapit ng 3-eye atlas sa Mars sa October 3, sasamantalahin ng mga scientists ang pagkakataong ito upang makuhanan ito ng high-rise camera na nakakabit sa Mars Reconnaissance Orbiter. Ang nasabing orbiter ay halos 20 taon nang patuloy na nag-o-orbit sa Mars. Hanggang ngayon ay nakapagbibigay pa rin ito ng mahahalagang datos tungkol sa Mars at nagsisilbing tulay ng komunikasyon sa pagitan ng Earth at ng mga rovers na nasa surface ng Mars gaya ng Mars Perseverance rover at Mars Curiosity rover. Malaki ang maitutulong ng mataas na resolusyon ng high-rise camera upang makakuha ng mas malinaw na imahe ng 3-eye atlas at mas madetermina ang laki at iba pang katangian nito. Gusto kong banggitin na ang consensus o karamihan sa mga scientists ay naniniwalang ang 3-eye atlas ay isang kometa. Mas tumindi ang paniniwalang ito sa imaheng nakuhanan ng telescope ng Gemini South Observatory sa Chile noong August 27, kung saan makikitang nagkakaroon na ito ng buntot na patuloy na humahaba at nagiging mas aktibo habang papalapit ito sa araw. At ang buntot na ito, taliwas sa naunang obserbasyon na papunta sa direksyon ng araw, ngayon ay nasa tamang pwesto sa likod ng 3-eye atlas palayo sa araw. Hindi sarado si Professor Loeb sa posibilidad na isa nga talagang kometa ang 3-eye atlas. Mayroon siyang ginawang sistema kung saan sinusukat niya ang isang interstellar object kung ito ba ay natural na bagay o artipisyal. Artipisyal, ibig sabihin ay nilikha o teknolohiya ng alien. Tinawag niya itong Loeb scale at ang resulta ay ibinabase sa mga obserbasyon at tunay na ebidensya. Ang levels 0 to 3 ay kung ito ay natural na bagay, 4 to 7 naman kung nakikitaan ng maanomalyang mga katangian at 8 to 10 kung kumpirmadong artipisyal o alien technology. Sa ngayon, ang Oumuamua ay inilagay niya sa level 4. Ang 2-eye Borisov ay level 0 at ang 3-eye Atlas ay level 4 din. Ang mungkahi ni Professor Loeb ay manatiling bukas ang isip ng mga kapwa niyang scientists at patuloy na magsaliksik sa mga posibilidad dahil paano kung tama siya? Mas mabuti na anyang handa tayo kung may mga aliens nga na may masamang balak sa Earth. Isa sa pinamumunuang proyekto ni Professor Loeb ang Galileo Project na ang pangunahing layunin ay maghanap ng pisikal na ebidensya ng mga alien civilizations. Kasama na sa mga posibleng ebidensya ang mga interstellar objects na may maanomalyang katangian at ang mga unidentified aerial phenomena o UAP. Naniniwala si Professor Loeb na ang mga aliens ay may mas malalaking utak at maaaring may artificial intelligence na dihamak na mas advanced kaysa sa atin. Maaaring mas marami silang alam kaysa sa atin tungkol sa science. Kaya kung madidiskubre natin ang alien technology, marami tayong matututunan mula sa kanila. At ito ay isang malaking hakbang para sa sangkatauhan. Special thanks to Miss Julie Wisconsin, Travel with Christian, Nestor Maranan, Philip Ronquillo, Frederick Raimundo, and Black Whites. At sa lahat ng nanood at lalo na sa nakarating hanggang sa bahaging ito ng video, maraming salamat.